Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Sa halip na kayo'y magparte ng mga nakakatakot, wag. Para na lang yung iniimbitahan silang, kaparito kayo, magdiwang tayo, mga demonyo, mga masasama. Imbitasyon yan eh. Oh. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina. Ano pat umalsa ang buong masa. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At huling araw po ngayon ng buwan ng Oktubre, ang tawag ho dito ng ibang mga tao, lalo na ho yung mga nakikiuso, ako po'y napapadaan diyan sa mga subdivision natin, mga nakalagay ay mga nakakatakot, maligno, multo, demonyo. Yan ho yung, ang tawag nga dito ay Halloween. Alam po ba ninyo na yung salitang Halloween, yun ho ay mayroong tinatawag na makakatolikong makakatolikong kahulugan. Tingnan nyo pagka nagdadasal po tayo ng Ama namin na English, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Hallowed. Doon ho kinuha yung salitang Halloween. Hallowed. Ano ba ang ibig sabihin? Sambahin ang ngalan mo. Bakit ito ay ang nangyari ay mga nakakatakot, mga vampira, mga aswang, etc. Bakit nagkaganyan? Yan ho ay hindi atin talaga. Yan ho'y naman na lamang sa ibang bansa. Naman na sa ibang bansa. Kaya ho, nakakalungkot isipin na nakikiuso tayo, hindi naman yan talaga ang ating dapat ginagawa. Meron pong limang paraan para ipagdiwang po natin itong tinatawag na Halloween na ito in a Catholic way. Celebrating Halloween the Catholic way. Yan. Ito ho yun. Paano natin ipaano? Number 1, it is a Catholic celebration. It is a Catholic celebration. All Hallows Eve or All Hallow Even. Yan. Ito po ay pagdiriwang in honor of all saints. Yan ho yun eh. In honor of all saints, those who have been faithful to the Lord.
At yan ho ay ginagawa tuwing October 31st. Ngayon, pagpaparangal o paghahanda para sa pagdiriwang bukas ng Solemnity of All Saints. Paghahanda ho yan. Kaya hindi ho dapat yatin yan pinapasukan ng mga ganyan. If you are a Catholic, kung kayo po ay Katoliko, hindi kayo magdidiwang ng mga ganyang mga demonyo, tiyanak. Halimbawa ay sa mga TV natin ngayon, merong mga tinatawag na shake, rattle, and roll. Mga ganyan ang pinapanood ngayon eh. Mga tiyanak, mga aswang. Hindi ho Catholic way yan eh. To celebrate itong tinatawag na Halloween. Natatandaan ko po, sa bagay, ako'y dumaan ho dyan at aywan ko siguro ayon. Kung kayo nakadaan ng mga, uso pa noon ng mga party-party. Halloween party. O mga suot mga naka-costume. May mga suot demonyo, may suot Dracula, pagandahan ng costume, merong mga suot parang mami, ganyan, etc. Meron pang mga nalalaglag na ulo, alam mo'y putol ang ulo, mga ganyan eh. Hindi ho yan Catholic way of celebrating Hallow Eve or Halloween. Yan. Tatandaan nyo ha, ang celebration ng Halloween ay in honor of all saints. Sa bagay, pinagsimulan po ng pagdiriwang na ito ay talagang may pagkapagano. Nauna na mga yan eh. Nagdiwang na sila may pagkapagano, lalo na po doon sa parting Ireland. Meron ho sila doon celebration ganyan. Na talaga yung mga malademonyo at mga nakakatakot. Kahit po yung carnival sa Brazil, ay parang gaya na rin ho ang mga pinagdiriwang. Napapasukan na ng mga malademonyo at satanas o satanic celebration. Ay hindi ho ako magtataka. Kasi ang mga nagawa ho ng mga ganyan, malamang-lamang, malayo ang loob sa Diyos. Kaya yan po ang magandang sana man. Let us celebrate Halloween the Catholic way. And remember, it is in honor of all the saints, those who have been faithful to the Lord. Naging tapat sa Panginoon. Number 2, ito maganda, number 2, to teach our children to admire holiness. Ituro sa mga bata ang kahalagahan ng tinatawag na kabanalan. Kabanalan. Inyo hong i-google yung si Saint Dominic Savio. Yun ay bata, naging santo. Isa siya sa pinakabatang naging santo. Narinig lamang niya yung sermon ng isang pare na avoid sin, iwasan ang kasalanan. Ay, biruin ho ninyo yung bata na yung kumbaga talagang kanyang pinangatawanan, yung narinig niyang iwasan ang kasalanan. Kaya yung kanya pong tinatawag na motto, death rather than sin. Death rather than sin. Yun ang kanyang naging motto. Mamatay na ako, wag lang magkasala. At marami hong mga sumunod dyan. Sina Santa Maria Goretti. Kagandang bata, babae, re-rapin, ay hindi pumayag at patayin mo na lang ako. At di nga siya'y pinatay nga. Yan ang mga halimbawa na death rather than sin, ay tayo naman ay di magkasala na. Wag lang mamatay. Baliktad, ano? Yan.
Magkasala na, wag laang mamatay. Oh. Yun ho ang nangyayari. What is this? To teach our children to admire. Ano ba yung admire? Kanilang maibigan nila kung ano yung kabanalan. Katulad halimbawa nitong gagawin nating Parade of Saints na ito. Yung Parade of Saints na yan hu'y pagpapakita sa mga bata. Kaya mga bata ang ginagawa natin bihira naman ang mga katatanda ang nagawa niyan. Yan, nakakatuwa kayong mga magulang, binibihisan ninyo ng bihis santo ang inyong anak. Pero, hindi lamang bihis yan. Ipapaliwanag nyo, to teach your children to admire holiness. Anak, ang isusuot mo ngayon ay suot santo ninyo. Lagi kang magdadasal para maging katulad ka ng santo ninyo. Anak, ang ibibihis mo'y Santa Teresita ng batang si Jesus. Ito yun, Pakita niyo yung picture. Ito yun, anak. Ibig sabihin, ikaw ay parang magiging si Santa Teresita. Banal, nagdadasal palagi, masunurin sa Diyos. Papalawa, hindi yung bihis lang ng bihis. Yan, tingnan mo nga, ayusin mo yan. Father, wala po kaming maipasuot, Ano bang walang maipasuot? Kadami namang pwede. Kung gusto nyo, ang tularan ay para kayo makatipid. Ang inyong tularang santo, si San Sebastian. Bakit? Ay tapis lamang yun Kahit kumuha ka ng tualya, gayon mo na lang, yan, San Sebastian kung sasabihin mong maglagay ka lang ng konting mga tusok-tusok din ng pana. Okay na. Kailangan bang magbihis na? Wala pa. Sino ho yan? Ba't naman ho yung inyong anak ay hubad na hubad at tapis lamang? San Sebastian po yan, Father. Baka hindi nyo alam. Nakapunta na kayo ng lipa. Magdala ka lang ng itali mo yung anak mo na nakagayon. Nakatapis. Di lagyan mo na mga tusok-tusok na pana. Yan. San Sebastian na. Ayun, problema kung ano isuot. Father, wala naman ho kami maibiling pansuot diyan sa mga anak ko Ay, maraming paraan. Ay, yung iba nga nakita ko yung iba yung nagbelo lamang. Katalo na Meron ho akong isang alam Bakit ho ang suot ng inyong anak ay parang hindi sa santo? Ay, yan ho ang amin hong tinularan ng aking anak yung kanyang lola. Bakit ho? Yung lola gaho niya ni Santo o Santa? Aba, Father, yan ang hindi nyo alam. Napakabanal ho ng lola niyan. Yan ang pinusuot namin. Kita nyo? To admire holiness. Ganon. Goodness and holiness of saints instead of demonic or diabolic. Hindi yung papapagsuotin nyo ng mukhang demonyo. Hindi na kayo nahiya ang anak ninyo ay may daladalang sibat na ganyang na ang mukha ay nanlilisik. Sino nagturo niya sa inyo? Ay Katoliko kayo, binyagan ang bata. Bakit mo? Alam niyo pag ginawa ho ninyo, kaya yung mga naggagawa ng mga Halloween parting yan, mga nakakatakot. Yang mga nagawa ho niyan, ay para ho ninyong hinihikayat pang mga demonyo, mga maligno, parini kayo. Parang tuwan-tuwa pa. Bakit? Ayun na nakatayo Ay kailan kaya makikita natin na sa halip na magayan tayo, ang ilagay ninyo yung mga santo. Doon sa harapan ninyo, hindi yung mga kukuha ng kulay itim, tapos nakagayan, at gagawin parang gabi ng lagim. Ay parang ang nakatira doon, parang ipinagdidiwang pa nila ang mga kademonyuhan. Lagi kayo nagawa ng ganyan, parang yung binibigyan ng pagkakataong sila sineselebrate. Dapat ilagay nyo mga santo, maglagay kayo ng santo doon sa unahan ng bahay nyo, maglagay kayo ng kahit picture,
Yun ang celebration tinatawag na Catholic way. Teaching your children to admire holiness. They will be inspired to grow up with faith in God, not fear of the devil. Oh. Inspiration po yan na sila ay lumaki ng may kabanalan. No. Ano gang gusto ninyo ang inyong anak ay maging demonyo? Ay, sa bagay, baka naman ang tawag mo sa iyong anak ay demonyo. O demonyo ito. Oh. Number 3, celebrate God's victory over Satan. Yang pong Halloween celebration, pagpaparangal, yung All Saints Day lalo tigit, there is celebration of God's victory over Satan. That God is supreme and triumphant. Na ang Diyos ang talagang makapangyarihan at siya lamang ang maghahari. Goodness, not evil, that should be admired and celebrated. Ano ba ang gusto ninyong ipagdiwang? Yung mga masasama, mga nakakatakot, o kabanalan at kabutihan? Kabanalan at kabutihan. Saan ba kayo natutuwa? Natutuwa ba kayo doon sa mga namili ng boto? Natutuwa ba kayo doon sa nagbenta ng boto? Oh. Ang dami hong mayor ang iniimbestigahan ngayon. Ay, sa bagay, imbestiga lang naman eh. Bakit? Ay sila pa ang pasimuno ng pamimili ng boto sapagkat ito yung kanila mga future leader. Future leader yan. Kaya matindi ho ang eleksyon ng barangay eh. Future leader yan eh. Yan ay paggawa ng masama. Nagsisimula pa lamang ito, ay tinuturuan mo na agad maging masama. Siyempre, ay yan ang magiging supporter mo eh, balang araw. Ay nalalapit na naman. Alam niyo po, ang mga politiko dito sa Pilipinas, dalawa lamang ho ang pinaghahandaan. Una, eleksyon. Pangalawa, ay di kung paano makaka-epal. Oh. Yun. Gagay naka-epal naman. Oh. Yung mga ganon. Kaya ho, nakakalungkot isipin na we celebrate sa halip na yung kabutihan at kabanalan, ay ang ating isineselebrate, yung kawalangyaan, yung mga katampalasanan yan. Parang tuwan-tuwa pa tayo. Tingnan niyo yung iba, tingnan niyo kung gaano kadumi ang eleksyon dito, mga nanggugut-gut ng balot, ng balota. Yung mga nagsusuntukan, nakakahiya talaga tayo. Buti na lang dito, wala yatang nabalita tayong hindi naman yata may kaguluhan. May the best man win. Ika nga, at least tahimik dito sa atin. Di katulad doon sa iba. Kagulong-kagulo. So, Halloween is celebration of God's victory over Satan. Natandaan ho natin yan. Kaya tayo nagdidiwang ng ganito. Number 4, avoid attracting demonic. Kung kakausapin po nyo ang mga exorcist natin, may mga gawain tayo na lalo lang nating inaanyayahan sa ating tabi ang mga demonyo at mga masasamang espiritu. Halimbawa ho yung padugo. Di kayo pag nagtatayo ng bahay, may mga may ginigilitan na manok o yung dugo ay kinakalat sa pagtatayuan ng poste. Meron po akong mga ganyan nakikita. Baboy, uurakan, yung dugo ay ikakalat daw. Ano yun? Ay kung inilagay mo dyan sulignon, ay di wala ng anay. Oo, ay kita niyo yung mga style na yan. Yan ho mga ganyan. A celebration of the demonic is an invitation to come to our lives. Pag nagdidiwang ho tayo ng mga nakakatakot, may mga sungay, para na rin natin sinasabing, halina kayo, welcome kayo sa amin. Oh. Lalo lang natin binibigyan ng sabi nga ng mga exorcist, lalo niyong binubuksan ang pintuan sa mga yan
para magsipasok ang mga yan sa bahay ninyo. Kaya kapag ako'y nagbe-blessing ng bahay, lagi ko po yan sinasabi, kayo po ay nabasbasan ng bahay na ito. Higit sa lahat, ang mga nakatira dito dapat nagdadasal, nagsisimba. Bakit to? Oras na tumigil na ng pagdadasal at pagsimba ang nakatira dito, magsisimula ng magpasukan ang mga masasama. Hindi na kayo patatahimikin ng mga yan. Yun. Invitation yan eh. A celebration of the demonic is an invitation to come to our lives. Yan. So avoid attracting demonic. Yan ang dahilan kung bakit ang mga anak ninyo binibihisan ninyo ng santo. Nawala na yung mga dati-dati. Natatandaan ba nyo na pag nasimba ang mga bata noon, mga nakasuot San Antonio, nakasuot na San Vicente, yan ho ay magandang ibalik. Dahil yun ay maganda. Kasi bakit? Binibihisan mo ng parang santo ang iyong anak. Nawala na rin sa mga kababaihan yung mga nag-aabito kayo. Suot na, yung bang mga abito na may mga ganyan pa. Wala na rin ako nakikita mga batang babaeng nakasuot ng Lourdes. Wala na eh. Diba? Siguro ang iba sa inyo, nung dalaga pa, kayo ay, ang suot ninyong pansimba, yung may sas na blue kayo dito. Nakaputi kayo, overall, naka-white, tapos may asol. Wala na akong bihira na ako makakita ng ganyan ngayong mga babae. Mga ang suot ay mga wakwak na tapantalon, mga labas yung puso, sisimba, at kawala-wala ay talagang walking shorts. Nawala na. Bakit? Ayan. Yan ay pang-attract ng kademonyuhan. Pati naman ang pare, nadidemonyo na rin. Kaganda ka. Yan eh. Kaya huwag nating bigyan sila ng pagkakataon sa ating buhay. Huwag nating bibigyan ng pagkakataon dahil oras ang mga yan ay makakita ng pagkakataon, sasamantalahin nila yan. Kahulihan, to preach the faith to others. Ipangaral ang pananampalataya sa iba. It is an opportunity for your children to be little preachers. Paano ba ang mga yan magiging little preachers? Ay di yan, nakasuot sila ng damit ng santo. Yan. Kaya yun, binibihisan nyo ng suot santo ang inyong anak. Pag nakita ng mga tao yan, they become little preachers. Parang nagpapaalala sa mga taong, kabanalan ng ating yakapin. Hindi itong mga katampalasanan. Ito ang ating tularan. Ito, Bihis San Jose. Ito, Bihis Santo Tomas. Nagpapaalala. Kahit yung batang maliit, ako'y nakakakita pa dyan sa San Antonio, pa isa-isa. Nagsusuot ay yung bata ng kulay brown na abito, parang si San Antonio. Ay minsan ay sabi ko, bakit nawala na ho ang damit nitong San Antonio? Nilalabahan po, Father. Nilalabahan. Ba't mo nilabahan ngayong araw na ito? Alam mo, sisimba. Kaganda, hindi ganyo alam na pagka kayo binibihisan nyo ng bihisan to ang inyong anak, nakakatipid kayo. Hindi nyo po problemahin anong isusuot ng batang ito. Anong isusuot ko kay Ining. Hindi ka nabibili. Ay papalagiin mo lang, katulad halimbawa nung kayong mga, may mga gustong iisip na, di kayo kaganda nung kayo yung naka-Lourdes. Yun nala nang iyon isusuot nyo, di kayo walang question. Subukan nyo magsuot ng ganyan na yan lagi ang susuot ninyo. Hindi kayo sasabihin, Arigay, wala nang kadamit-damit. Mako-question ka pa, Arigay, naliligo pa. Pero pagka ang suot ninyo
palaging gayon. Oh, di walang question. Abi-abi to eh. Nakatipid ka pa. Hindi mo po problema yun. Wala na akong pa. Lagi nila pagkasisimbay, ano kayo maisuot? Ano kayo maano? Ano kayo, wala akong maisuot. Ano walang maisuot? Yan. It is an opportunity for your children to be little preachers. Sabi nga ho ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Yan. Against the devil's schemes. Put on the full armor of God. Magbihis kayo ng baluti ng Diyos para yung mga masasamang iyan ay mapaglabanan natin. Magbihis kayo ng baluti ng kabutihan, ng pag-ibig, ng kabanalan at kagandahang loob. Yan ho ang bibihisin. Kahit anong ganda ng suot mo, kung ang nagsusuot na may pagkademonyo, wala yan. Kahit na luma ang damit mo, punong-puno naman ang kabutihan ng iyong puso, napakaganda niyan. Yan ang dapat na nating tinatandaan. So, yan po ang 5 paraan how to celebrate Halloween the Catholic way. Number 1, it is a Catholic celebration. Don't forget that. Hallowed be thy name. Galing doon yan. Sambahin ang ngalan mo. Number 2, teach your children to admire holiness. Turuan natin yung mga bata natin ng kabanalan. Hindi yung mga sa cellphone, hindi yung mga napapanood. Teach them how to be holy. Anak, laging magdadasal. Anak, laging magsisimba. Yan. Number 3, celebrate God's victory over Satan. Yan pagdiriwang natin ng Halloween, yan ay pagpapakita nating nagtagumpay ang Diyos laban sa masama. Number 4, avoid attracting demonic. Sa halip na kayo'y magparte ng mga nakakatakot, wag. Para na lang yung iniimbitahan silang, kaparito kayo, magdiwang tayo, mga demonyo, mga masasama. Imbitasyon yan eh. Oh. At number 5, preach the faith to others. Ituro ho natin ito sa iba. Nang sa ganon ay mabago ang ating mga pananaw sa araw na ito. Happy Halloween po sa inyo at sana ang kabanalan ang siyang mangibabaw sa ating harapan.